Si Jinfrix nga ba ang pinakamalakas at pinakamisteryosong hunter sa buong Hunter x Hunter universe? Sa video ito pag-uusapan natin ang pinaka-enigmatic, pinaka-kontrobersyal at posibleng pinakamalakas na hunter sa buong serye na si Jinfrix. Bakit niya iniwan si Gon? Gaano ba talaga siya kalakas? Totoo bang kaya niyang kopyahin ang Nen abilities ng iba? At posible bang siya ang tunay na mastermind sa likod ng Grid Island? Sa video na ito, sisirain natin ang lahat ng facts at malalalim na theories tungkol sa ama ni Gon. Kaya siguraduhin tapusin mo ito dahil baka sa uli magbago ang tingin mo kay Jinfrix. Si Jinfrix ay isang double star ruin hunter at dating member ng Zodiacs bilang Boar. Isa siya sa top 5 Nen users sa mundo ayon kay Chairman Netero. Pero ang pinakakilala sa kanya, siya ang ama ni Gonfrix at ang taong kusang iniwang sariling anak para habulin ang adventure. Si Jinfrix ay isang genius level strategist, emotionally detached at mahilig sa adventure. Higit sa lahat mga idol, hindi siya typical na ama. Hindi siya kontrabida pero hindi rin siya ideal na tatay mga idol. Para kay Jing, ang buhay ay isang laro na exploration. Mas mahalaga sa kanya ang journey kaysa sa relasyon. Pero ang theory ng iba mga idol, hindi niya iniwan si Gon dahil wala siyang pakialam dito. Kundi dahil alam niyang magiging target si Gon kung mananatili siya sa tabi niya. Ayon kay Isaac Netero, si Jing ay isa sa top 5 Nen users sa buong mundo. Master siya ng Nen fundamentals at kayang kopyahin ang basic Nen abilities matapos lamang makita ito. Highly adaptable din sa laban si Jing at isa siyang genius level tactician. Na makita niya ang remote punch ni Leorio, agad niya itong na-replicate at mas refine pa ang execution nito. At ibig sabihin mga idol, hindi lang siya malakas, sobrang bilis niyang matuto. Malaking parte si Jing sa paggawa ng game na Grid Island. Isa siya sa pangunahing game masters kasama sina Razor at ang iba pa. At may posibilidad mga idol na lahat ng spell cards sa Grid Island ay extension ng Nen ability ni Jing. Isa siyang specialist na may kakayahang mag-create ng complex Nen system na gumagana independently. At kung totoo itong mga idol, ibig sabihin ang buong Grid Island ay manifestation ng kanyang Nen genius. Ang Dark Continent ang ultimate mystery sa series. Si Bian Netero ang nangunguna sa ekspedisyon pero isa si Jing sa pinaka-interesado sa pagpunta rito. Matagal nang alam ni Jing ang tunay na panganib ng Dark Continent at posibleng may alam siya tungkol kay Nanika at sa 5 Great Calamities. Maaring mas malalim ang koneksyon ng Frix bloodline sa Dark Continent. At may haka-haka pa nga na si Don Frix ang ninuno nila ay nasa Dark Continent pa rin hanggang ngayon. Hindi pa officially confirmed na ang Nen type ni Jinfrix pero based sa observation mga idol, isa siyang specialist dahil sa complexity ng Grid Island system. At maaari rin siyang isang emitter dahil sa natural niyang control sa range techniques. At maaari ring meron siyang ultimate Nen polymath. May theory na kaya niyang gamitin lahat ng Nen categories near master level. At kung totoo itong mga idol, si Jing ang pinaka-balance na Nen user sa buong serye. Si Gonfrix ay iniidolo si Jinfrix pero nang magkita sila walang dramatic hug at walang emotional reunion. At bakit ito mga idol? Siguro dahil para kay Jing ang tunay na regalo niya kay Gon ay ang challenge, ang paglalakbay, ang paghahanap. Hindi niya gustong ibigay ang sagot dito. Gusto niyang hanapin iyon ni Gon. At sa totoo lang mga idol, pareho sila ng mindset pagdating sa adventure. Si Jinfrix ay hindi simpleng karakter mga idol. Isang genius explorer, elite Nen master, morally grey individual, at ama na piniling unahin ang mundo kaysa sa pamilya. Pero kung titignan mo ang mas malaking picture, baka ang dahilan kung bakit naging malakas si Gon ay dahil hinayaan siyang tumayo sa sariling paa ni Jinfrix.